Pwedeng malaman nila yung diskarte natin, pero hindi nila makakabisado yan. Kaya nga marami silang damit na hindi nasusuot. Kaya nga marami silang sapatos na ayaw na nilang suotin. Yung gusto niya ngayon, pwedeng bukas hindi niya na gusto. Kailangan natin maging aware every time na dumidiskarte tayo ng babae na hindi pagpi-please ang makakapagpa-inlove sa kanila. Parang nakikita natin yung value natin, or mas nagiging valuable tayo pag piniplease natin sila, para makita niya na hindi ka kagaya ng ibang lalaki na piniplease siya. Kaya mga ropa, uulitin ko, pag ang girlfriend mo nag-cheat na, goodbye na. Okay mga ropa, bago tayo malis, may babasahin tayo sa... meron tayong babasahin na minention sa atin ni Ropa. So ito yun mga ropa, dito sa TikTok. So post siya ng babae. Ang sabi niya dito, in-invite ni mama ang boyfriend ko sa birthday dinner ko. Ang ending, hindi niya binayaran ng bill niya. So, babasahin ko sa inyo, medyo mahaba, pero babasahin ko sa inyo, tapos bigyan natin ng komento. So, ito yung sabi niya, I'm not sure admin kung anong magiging reaction ko talaga sa eksena ng mama ko. Nahihiya ako hanggang ngayon. August 10 ang birthday ko. So last month yun. Ako si Annalyn, 27, taga Subic. First time kong magkaroon ng seryosong boyfriend na si Javi, 29, na may kaya naman sa buhay. 1 month pa lang kami magkakilala, pero sobrang okay na kami. Kaya nung birthday ko, niyaya siya ng mama ko sa dinner with my family. Kasama namin si mama, si ate, si bunso, si papa, isang factory worker sa Taiwan. Kaya wala siya dito. Kaya tuwang-tuwa si mama nang dumating ang boyfriend ko. Nagpa-reserve siya sa isang magandang restaurant na para kahit papano ma-celebrate ang birthday ko sa labas. Pagdating namin sa table, nag-order kami. Kare-kare, sisig at marami pang iba. Halos nasa 5 to 6 dishes siguro yon na order namin. Sobrang saya pa ni mama dahil favorite niya ang kare-kare sa restaurant na yon. Pero nung dumating na ang bill, bigla na lang pinarinig ni mama, baka pwede naman si Javi mag-treat sa birthday dinner mo. Kinikilig pa siya habang binibigkas yon. Napaubo tuloy si Javi. Medyo natahimik ang table. As in 3 minutes walang nagsasalita. Tapos si Javi, medyo nahihiya pero sabi niya, nako tita, naiwan ko po pala yung wallet ko sa bahay. Akala ko, biro lang ni mama yon kaya niya nasabi. Pero hindi ko ina-expect ang gagawin ni mama. Narinig ko pa siya nagmumurmur. Nagmumurmur? Nagmumura ba to? Yaman-yaman pero kuripot. Hindi makabunot kahit birthday ng anak ko. Well, ba't gano'n ina-expect ng mami niya? At guess what? Binayaran lang ni mama ang kinain naming mag-ina. Pero yung kinain ng boyfriend ko, hindi niya sinama. Para bang sinadya, nakakahiya sobra. Kaya ang ending, ako pa mismo nagbayad ng order ni Javi gamit ang card ko. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Javi, hindi siya nagtagal. Naglakad palabas tapos nag-message lang sa akin, I don't think this going to work. Tama! Kahit ako yun, bounce na ako. Heartbroken ako. First boyfriend ko pa lang siya. Pero dahil sa pagiging toxic ni mama, wala na agad. Ang masakit pa, imbis na intindihin ako, si mama pa yung galit. Walang respeto yung lalaki mo. Buti na lang umalis na. Ngayon wala na si Javi at may nililigawan na raw siyang iba. Ako, naiwan na lang, nagalit at nasaktan sa ginawa ni mama. Hindi ko alam kung kanino ako mas bitter. Kay Javi na hindi lumaban o kay mama na parang sinadya akong ipahiya. To Javi, I realize I don't need a man. Natakot sa resibo. What the fuck? Hindi obligasyon ng lalaki yun. Kumbaga, ano yun? Ambush yun eh. I think may na-share akong ganito sa IG natin mga ropa na yung girlfriend niya, sinama naman yung buong pamilya niya nung first date nila. Tapos, siya yung pinagbabayad. Guys, what do you expect, diba? Pag ganun, parang kang ina-ambush. Diba? Na parang, wait lang, di mga ganun kalalim yung feelings natin sa isa't isa tapos lilibre ko na yung pamilya mo. Diba? So, parang napaka-ano naman nun, parang napaka-user naman, diba? Ulitin natin. To Javi, I realize I don't need a man na takot sa resibo. I need a man na kaya akong ipaglaban kahit saan. No. Kahit sinong lalaki, bobo na lang ang gagawin magbayad. Tapos hindi pa kayo ganun na magkakilala. 1 month? What the fuck? Why do I need to invest? Diba? Kung sa isang buwan pa lang is ganun na kagad yung nangyari. Hindi yung tatakbo at magre-reason out na naiwan ang wallet niya. Hindi.
Hindi. Yan ang hirap sa mga babae, no? Feeling talaga nila pag ang lalaki kailangan ikaw unang magbabayad ng date. Tapos basta ang ini-expect nila ikaw kaagad na magbayad. 'Di ba? Kasi lalaki ka, hindi po ganoon. Ladies, wag kayong ganito. Wag niyo pong i-reason out or wag niyo gawing rason na pag hindi nakapagbayad ang isang lalaki is wala nang kwenta. Kalokohan po 'yun. Kayo nga po nagsasabi na dapat equal tayo at kayo rin po nagsasabi na dapat 50-50. Tapos ganito, this is bullshit. Kumbaga ayaw nyo maging accountable. Kumbaga parang invited lang ako tapos ako yung magbabayad, di ba? Tama lang ba ang ginawa ni Javi or need ko siyang kontakin at suyuin para magkaayos kami kasi nasa ligawan stage pa lang naman sila? Please advise po. Anyway, sige, continue natin to mga ropa habang nagda-drive tayo. Let's go! So isa tayong immortal mga ropa. Hindi tayo padadaig sa ulan. Dala tayo. Uy! 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 Tangina mo! Muntikan nyo na. Tangina, maling-mali yung ginawa niya singit na yun. So ayun, balik tayo sa ano natin, sa topic natin mga ropa. Eto mga ropa, si Jinggoy at si Bong Revilla, isang magandang example na ang tao hindi magbabago sa kabila ng consequences nilang natanggap. I'm not saying na madali magbago, pero tignan nyo naman, di ba? Nakulong na ng ilang taon yan dahil sa kasong corruption, pero inuulit pa rin. Kaya yung girlfriend mo na nag-cheat, tigilan mo na. Huwag mo nang pilitin or huwag ka nang maniwala na magbabago pa siya dahil hindi siya magbabago. Isa lang makikita niya, wala kang bayag na palitan siya at hindi mo kayang palitan siya. At nakikita niya na isa kang mahinang lalaki or mahina ka nila lang. At sa mga mata naming lalaki, mahinang mahina ka. Kaya mga ropa, uulitin ko, pag ang girlfriend mo nag-cheat na, goodbye na. Okay? Dahil hindi mo na maaayos yan. Dahil yung pag-cheat niya na yon, tinrabaho niya yon, hindi yun overnight. Hindi kagaya ng mga lalaki, kahit overnight, kayang bumembang. Di ba? Kasi yun naman talaga ang unang gusto ng mga kalalakihan, bembang, hindi naman relasyon eh. Gets? Kaya nga lang, yung iba, tinatago sa sarili nila or tinatago sa relationship yung talagang totoong gusto nila. Kaya nga maraming babae ang nagiging single mom because pinangakuan ng mga lalaki ng kasal, ng relasyon dahil hindi nagpakatotoo yung lalaki. Dahil ang gusto ng lalaki, bembangin siya ng bembangin. At ang akala ng lalaki, matututunan niyang mahalin yung babae. Kaya mga ropa, uulitin ko, tinrabaho ng babae once na nag-cheat siya sa'yo. Okay? At hindi na siya emotionally loyal sa'yo. Okay? Maybe pwede mo siyang bembangin hanggat gusto mo, pero yung emotions niya or yung feelings niya hindi na para sa'yo, ropa. Kaya tigilan mo na. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. So yun nga, kahit ako nasa sitwasyon ng lalaki, talagang aalis ako. Ito mga ropa, true story, nangyari sa akin to. Pero hindi naman ganon. Ang nangyari is, when I was in my college, manonood kami ng sine nung babae. Ginawa niya, sinama niya yung mga tropa niya. Kumbaga hindi niya sinabi sa akin na isasama niya, pero sinama niya para daw makilala ako ng mga tropa niya. What the fuck? Alam niyo ginawa ko, ropa? Umalis ako, men. Umalis ako. Sabi ko may emergency sa bahay, nag-message yung nanay ko, kailangan ko umuwi. Umalis ako. Eto pa, pangalawa. So magkikita kami nung babae, first date. College din to, mga ropa. Puta, late, 15 minutes. Umalis ako. Hindi ko siya inintay. Sabi ko, hindi kita kayang hintayin. Sabi ko, kung first date pa lang, ganito ka na, I don't think na magkakaroon tayo ng second date. So ang nangyari, umalis na nga ako, tawag siya ng tawag. Sabi niya sa akin, nasan ka? Pupuntahan kita. Eh may coach yun eh. Sabi niya, nasan ka? Pupuntahan kita. Sabi ko, nasa FX na ako, nasa biyahe na. Sige, bumaba ka kahit saan, susunduin kita dyan. Sabi ko, hindi na, no need na. Since then, hindi na kami nag-usap. Pero siya, message pa rin ng message sa akin, humihingi ng pasensya. Mga ropa, dapat ganun, lagi kang may bayag. Or dapat may boundaries ka. Gets? Kasi yung mga babae na yan, wala silang concept of yung parang hindi naman kasi sila yung nanliligaw eh. Hindi naman kasi sila yung dumidiskarte. Hindi naman sila yung parang nagpa-plan ng date. Hindi naman sila yung nag-iisip kung anong gagawin yung activities. Ang gagawin lang niyan, magsasabi lang siya, okay, sige. Di ba? Yes or no lang. Yun lang ang ambag niyan. Tapos, they expecting na ikaw ang magbabayad sa first date. Di ba? Kaya mga ropa, ulitin ko, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na mag-say no. I know, I totally understand. Hindi madaling mag-say no sa mga babae. Dahil lalo na kung tinrabaho mo talaga na gusto mo siya makadate, di ba? Naintindihan ko yun. Pero mga ropa, ang sarap sa pakiramdam pag ikaw nag-say no sa babae. Maniwala ka sa akin. Yung confident mo at yung balls mo, dala-dala mo, maniwala ka sa akin.
Pero syempre, nasa sayo pa rin yung kung paano mo dadalhin. Pero like I said, huwag kayong matakot. Pag ang babae, pinag-iintay ka, puta, iwanan mo. Okay? Iwanan mo. Para makita niya na hindi ka kagaya ng ibang lalaki na piniplis siya. Gets? Ito yung mga nice guys eh. Hindi natin maialis yun kasi sino ba yung primary caregiver natin nung bata pa tayo? Nanay natin, di ba? Or babae, di ba? And ano yung parang nade-develop sa atin as we age? We need to please them, di ba? Parang nakikita natin yung value natin or mas nagiging valuable tayo pag piniplease natin sila. Na hindi natin alam na umuukit yun sa utak natin, mga ropa. Na umuukit sa utak natin na akala natin na tama yung mga ganong gawain. So akala natin mas valuable tayo pag napiplease natin yung nanay natin or yung babae. Kasi yun nakita natin nung bata tayo eh. Uy, nung piniplease ko si mama, talagang lagi niya ako sinasabihan very good, lagi niya ako hinahag, lagi niya ako kinikis. Kaya I feel love every time napiplease ko siya. Pero hindi natin alam, magkaiba pala yun pag dumidiskarte ka na ng babae. Okay? So mas nade-develop sa atin ang ang anxiety, mga ropa. Meron tayong anxiety. Kaya tayo nagpiplease ng mga babae. Kasi yun ang naituro ng magulang natin or ng nanay natin or ng primary caregiver sa atin. Na-please sila para matuwa sila sa atin. Na hindi natin alam na hindi pala makakatulong sa atin pag dumiskarte na tayo ng babae or pag nasa relationship na tayo. Okay? So anong gagawin natin? Kailangan nating maging aware. Gets? Kailangan natin maging aware every time na dumidiskarte tayo ng babae na hindi pagpiplease ang makakapagpa-inlove sa kanila. Ang makakapagpa-inlove sa mga babae is yung lalaking dominante, yung lalaking may bayag, yung lalaking superior at yung lalaki na marunong mag-say no sa kanila. Because bata pa lang sila, piniplease na sila ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya wala nang dating yung pagpiplease mo sa kanila, ropa. Kung patuloy mo silang ipiplease, expect mo hindi ka rin nila magugustuhan, ropa. Okay? Balik tayo dun sa topic natin. Kahit ako yung nasa ganung sitwasyon, I will say no or I will fucking walk away. Lalo na kung hindi pa naman ako invested sa kanya. Lalo na kung 1 month pa lang kami magkakilala. So, mga ropa, nakikita nyo? This is a matter of survival. Tinetest ng nanay niya yung boyfriend niya kung talaga may ibubuga. Kaso pumalag. Di ba? Kumbaga, pumalag yung lalaki pero nag-iisip pa rin yung babae na kontakin siya. Di ba? Gusto pa rin kontakin ni girl si Javi. Kasi talagang ang may mali naman doon yung nanay niya. Kasi in-invite ka lang eh. Tangina ambush, ba't ako magbabayad? Unfair naman yun. Tapos ito matindi, hindi binayaran ng mami niya yung kinain ng boyfriend niya. So napahiya talaga to si girl. 'Di ba? Ang sakit nun, bro. Parang ano to? Ba't ganun? Parang napaka gold digger naman. Parang ano to, test ba to kung meron akong kayang i-provide sa pamilya mo? Hindi ganun, 'di ba? Hindi ganun ang pantitest. Dapat bilang babae, ikaw ang magsasabi niyan sa sarili mo kung itong lalaki na to may kakayahan na talagang buhayin ka. Kaso bandang uli, sa message ng girl, ayaw niya daw sa lalaki na takot sa resibo. That's bullshit. Hindi kami takot. Wise lang kami. Okay? Unang-una, hindi pa siya invested sa'yo ng ganun. At nagpakilala ka agad yung nanay mo sa kanya. Kung ganun ang nanay mo, bakit ipipilit ko yung relasyon na gusto ko? 'Di ba? Dahil magkaka-conflict lang pagdating ng panahon. At yun ang iniiwasan ng mga lalaki. Di ba mga ropa, sinasabi ko, ang lalaki kalkulado at dapat kalkulado ka bilang lalaki. Hindi pwede na sumusunod ka sa nararamdaman mo at lalong hindi pwede na sinusunod mo lagi ang girlfriend mo o ang asawa mo. Ikaw ang lalaki, ikaw ang may bayag. Dalawa pa nga, di ba? Tapos kung makapagyabang ka sa tropa mo, kala mo ang galing-galing mo mag-lead. Tangina, takot ka naman pala sa asawa mo. Di ba? Kaya mga ropa, ugaliin nyo na mag-set kayo ng boundaries. Mag-lead kayo ng babae na naaayon sa alam nyo at alam nyo na mas mag-work pag kayo ang nag-lead sa relasyon nyo.
Ilang beses ko ba dapat ulitin na huwag kayong maniniwala sa mga gusto ng babae dahil ang babae nagbabase sa kanilang nararamdaman. Yung gusto niya ngayon, pwedeng bukas hindi niya na gusto. Yung kinikilig siya ngayon, pwedeng bukas di na siya kinikilig. Gets? Kaya nga marami silang damit na hindi nasusuot. Kaya nga marami silang sapatos na ayaw na nilang suotin dahil hindi na nila feel gamitin. Gets? Mga Roma, share nyo naman yung mga videos natin. Nakita nyo naman itong ginagawa natin kahit umuulan, bumabagyo. Patuloy tayong gumagawa ng content or video para lang may maibigay ako sa inyo. Ganyan kayo kalakas sa akin. Kahit basang-basa na ako. Basa na nga yung itlog ko. Sa mga nakaka-appreciate, mga Ropa, pa-share naman. Tsaka yung mga previous videos natin, share nyo naman. Tsaka yung sa mga natatakot na malaman ng mga ibang babae, si Suplado Moto, huwag kayong matakot. Dahil ang babae, pabago-bago ang isip niyan. Pwedeng malaman nila yung diskarte natin, pero hindi nila makakabisado yan. Uulitin ko, huwag kayong matakot na malaman ng mga babae kung kanino kayo nakikinig at kung sino yung sinusundan nyo. Okay? Dahil yung mga babae na yan, usually walang mga pakialam yan. Laging may pakialam lang yan sa mga bagay na kaya nating ibigay sa kanila. Kung paano natin ipapil sa kanila yung mga gusto nilang maramdaman para sa kanila, or kung ano yung pinaparamdam natin sa kanila at the fucking moment. Okay? Actually, maybe they will be proud of you. Kasi kung let's say for example na-stimulate mo yung emotions nila, tatanungin nila, oh, who's this guy? Ba't parang kakaiba siya sa lahat ng mga lalaki? Siguro nanonood ka ng mga dating coach. Sino pinapakinggan mo? Tell me nga, I'm just curious. Saan mo nakukuha yan? O, di ba? Kasi minsan, di ba, tayo mga lalaki, biglang nag-iiba yung game eh, after some time eh. So magtataka ngayon yung babae, anong meron dito sa lalaki na to? Parang iba siya ngayon. Parang ang galing-galing niya. Parang ang galing niya manghula kung anong gusto ko. Kaya uulitin ko mga Ropa, huwag kayong matakot na madiscover tayo ng mga babae. Dahil wala silang pakialam. Uulitin ko, wala silang pakialam kung ano man yung mga diskarte na tinuturo ko sa inyo. Ang tanging may pakialam lang sila kung paano at kung ano ang ipararamdam mo sa kanila. Gets? Kaya mga Ropa, share nyo naman yung mga videos natin. Pero thank you dahil 5,300 plus na yung ano natin, mga followers natin mga Ropa. Kaya maraming salamat sa mga naniniwala at sumusuporta. At sa mga ano natin, mga members natin, maraming salamat sa suporta nyo. At yung mga nagpapasalamat na may kaakibat na dollars, thank you rin maraming salamat dyan mga Ropa. So sa mga gusto magambag, ambag nyo na sa akin yung pag-share nyo ng videos natin mga Ropa. Okay? Ulitin ko, huwag kayong matakot na malaman ng mga babae kung sino pina-follow nyo, kung sino yung sinusundan nyo. Dahil pwedeng yung girlfriend nyo or yung babae nyo maging proud pa sa inyo. Why? Kasi doon nila nakikita na may ginagawa ka talaga para sa sarili mo and at the same time para sa kanya. So mas magtitiwala siya sa'yo kasi nakita niya na may ginagawa ka kaysa sa mga ibang lalaki na puro ngaw-ngaw, puro ebas. Okay? So balik tayo, uulitin ko. Kahit ako nasa kalagayan ni Javi, talagang aalis ako. Gets? Hindi ko babayaran yung bill ko at hindi ko nakikitain yung babae. Tama lang, nung pagkaalis niya, sinabi niya na hindi mag-work to. Tama lang yun. Or kung ako, gagawin ko, hindi na ako magte-text pa. Kaya mga Ropa, ulitin ko, ang takeaway natin dito, huwag kayong matakot na mag-say no or mang-reject sa mga babaeng may gusto sa inyo. Para at least makita nila na may boundaries ka. Para at least makita nila na iba ka sa karamihang dumidiskarte sa kanya. Okay? Kailangan mong matutunan mag-say no dahil yun ang magbibigay ng confidence sa'yo at magpapalaki ng itlog mo, Ropa. Dahil pag sanay kang mag-say no sa babae, ibig sabihin powerless sila sa atin mga Ropa. Kaya ugaliin yung mag-say no. Dahil yung pag-say no, yan ang nakakapagpataas ng attraction sa mga babae na gusto mo, Ropa. Ang mga babae gusto ng lalaki na may balls, superior, dominante pagdating sa kanila.
Dahil sa totoo lang, yaan ang nilolonging nila. Kahit na sinasabi nila na Miss Independent sila or strong independent women sila. Okay? So yun lang guys, thank you so much. Sana may nakuha kayo. I'll see you guys next time. And bye-bye. Shut up, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.